Dating Congressman Zaldico na wanted ng Sandigan Bayan kaugnay sa flood control project nahuli sa Czech Republic. Pagbabalik kay Ko sa Pilipinas inaasahang abuti ng 1 linggo hanggang 1 buwan, sabi ng DILG. Mahigit 1 toneladang hot meat, umano o karning hindi dumaan sa tamang pagsusuri, nasabat sa isang palengke sa Quezon City. Hulikam sa Cavite ang pagsabog sa isang bahay na ginagawa umanong LPG refilling station. Sampung araw na ceasefire o tigil putukan ng Israel at Lebanon, epektibo lang simula ngayong araw. 70 Palestino bistadong nagtago sa truck ng basura para makapuslit sa Israel. 1 linggo hanggang 1 buwan daw posibleng abutin bago maibalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico na nakadetain ngayon sa Czech Republic. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, naharang sa border ng Germany at Czech Republic ang dating kongresista na wanted dito sa bansa para sa mga kasong kaugnay sa anomalya sa flood control project. Ayon sa DILG, itinuring siyang unwanted alien dahil wala siyang dalang travel documents. Mag-aalas 10 kagabi inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na si Zaldico, ang dating kinatawan ng Ako Bicol Party List na itinuturong sangkot sa issue ng budget insertions at flood control projects. Wanted siya ng Sandigan Bayan para sa mga kasong graft at malversation of public funds. Sabi ng Pangulo, nakadetain si Ko sa Prague, Czech Republic. Sa update ngayong umaga ni Pangulong Marcos, sinabi niyang batay sa pinakabagong impormasyon, pinahinto ang sasakyan ni Ko sa border ng Germany mula sa Czech Republic. Hindi siya pinapasok doon at ibinalik sa Czech authorities. He is considered an unwanted alien dahil wala siyang travel papers. Ang suspected namin na Portuguese passport, hindi niya dala. ID lang ang dala niya. Ang abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, sinabing wala pa siyang natatanggap na impormasyon kaugnay sa pagkakaaresto ng kanyang kliyente. Ilang buwan nang wala sa Pilipinas si Ko sa gitna ng pagputok ng kontrobersya sa questionableng flood control project. At first opportunity, iimbitahan siya ng Blue Ribbon Committee. Dahil noong January, pinadala namin siya along with Orly Gutesa ng show cause order. Kasi nung in-invite namin sila, hindi sila nakatalo. Sa panayam ng Super Radio DZDD, sinabi ng chairman ng komite na si Senador Ping Lacson na ipagpapaalam nila yan sa Sandigan Bayan kung saan may arrest warrant si Ko. Sakaling mapagbigyan, sabay na raw isasalang sa pagdinig si Zaldico at ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines at bagmen umano niya. Nakalagay sa mga balde at plastic drum ang mga bagong katay ng manok ng abutan ng mga tao ng National Meat Inspection Service, Quezon City Veterinary Department at CIDG sa pwestong ito sa isang palengke sa Novaliches, mag-alas 2 sa madaling araw kanina. Kinumpiska ang mga manok na mishandled umano. Ang sabi nila, ang bawal yung yung galantina. Idukot naman yan. Dukot na. Fully dressed na po. Diyan lang naman lagay sir. Kahit dukot na. Sa labas ng palengke, hinarang naman ang tricycle na ito. Doon nadiskubre ang 2 plastic na naglalaman ng galantina o yung mga bagong katay na manok na may lamang loob pa. Ridge of high pressure area ang pangunahing weather system pa rin na umiiral sa bansa, partikular sa Northern Luzon. Sa gitna man ng inaasahang mainit na panahon, posible muli ang mga local thunderstorms sa ilang lugar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa, maliban sa ilang lugar sa Luzon at Mindanao na posibleng magkaroon ng light to moderate rains, lalo sa bandang hapon o gabi ngayong araw, bukas o sa linggo. Ngayong linggo lamang daw yan inilabas ng Interpol. Ayon pa kay Remulla, namataan sa Calabarzon ang negosyante 2 linggo na ang nakalilipas. Isinasangkot si Ang sa pagkawala ng mahigit 30 sabongeros sa iba't ibang lugar sa Luzon mula April 2021 hanggang January 2022. May inilabas ng arrest warrants laban sa kanya. Itinanggi niya ang aligasyon. Sa Commission on Audit Decision Number 2026-171 na may petsang April 10, unanimous ang chairperson at 2 commissioners ng COA sa pagbasura sa apela ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance sa mahigit 73 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Magugunitang noong December 21 hanggang 31, 2022, ginamit ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds.
Pero mahigit 73 million pesos dito ang disallowed ng COA. Kasama rito ang mahigit 69 million pesos na halaga ng pabuya in cash, in kind at gamot sa mga informant na sabi ng COA ay dapat suportado ng mga tamang dokumento na magpapatunay na matagumpay ang isinagawang surveillance operation. Sa pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, narinig na binanggit ang pangalan ni Special Assistant Prosecutor Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Sa testimonya na nagpakilalang aide at bagman umano ng bise na si Ramil Madriaga, sinabi niyang nagbigay siya ng 2 duffel bag kay Kilala na may laman umanong 30 to 35 million pesos bawat isa. Nag-issue ng Office of the Ombudsman ng show cause order para pagpaliwanagin si Kilala. For him to explain the allegations that have been exposed in not only the hearing but also the affidavit of Ramil Madriaga. Halos lahat ng bilihin at serbisyo ngayon ay meron ng value-added tax o VAT. 12% agad ang patong sa presyo na pinapasan ng lahat ng consumer, mahirap man o mayaman. Kaya ang gusto ni Senador Bam Aquino, ibalik yan sa 10% na lang. Yan naman ang dating VAT talaga bago ito itaas noong February 1, 2006. Sa ganitong paraan, direktang bababa ang presyo ng mga produkto at serbisyo kabilang ang petrolyo. Yan ay para matulungan kahit ang middle class na ayon kay Aquino ay hindi nakakakuha ng direktang tulong mula sa gobyerno. May naunang panukala si Senador Mark Villar bago pa ang krisis. Ibababa rin nito sa 10% ang VAT pero pwedeng ibalik ng Pangulo sa 12% kapag inirekomenda ng Finance Secretary kung masyadong malaki ang kakulangan ng pondo kumpara sa gastusin ng gobyerno sa isang taon. Nasa loob ng truck ang mga lalaki nang mahuli ng isang Israeli police sa West Bank. 70 lalaki ang nasa loob ng garbage truck na ayon sa Reuters ay nagtakang pumuslit sa Israel. Pupunta raw sana sila roon para magtrabaho. Nabisto ang kanilang plano sa Trans-Samaria Crossing sa West Bank nitong April 13. Hindi malinaw kung saan dinala ang mga lalaki pagkatapos. Sinabi ng artist na si Tanya Gaisano Lee na siya ang nagregalo ng painting na nakita sa likod ng bise. Sa screenshot na iprinisinta ni Madriaga sa House Justice Committee hearing. Ang painting makikita rin po sa mga post ni Lee noong 2021, pati sa social media post ng bise sa parehong taon. Ang sagot ng kampo ni Madriaga, honest mistake lang ang nangyari. Git nila, meron talagang ipinagawang painting si Madriaga sa utos daw ni Vice President Duterte. May pagkakahalintulad daw yon sa painting na nasa screenshot at sa painting ni Lee. Arestado sa kasong cyber-libel ang isang social media podcaster dahil umano sa mga post niya online bilang kritiko ng pamahalaan ng Cabuyao, Laguna. Inaresto ang akusado sa mismong bahay niya sa barangay Nyugan. Mahaharap sa 7 kaso ng cyber-libel ang akusado. Aminado siya sa kanyang mga post online. Sa ngayon, bumaba na sa mahigit 190 meters ang water level sa nasabing dam. 188.13 meters ang rule curve elevation. Kapag narating na ng tubig ang ganitong kababang level, posible nang pag-aralan ang pagpapatigil muna ng water allocation para sa irigasyon. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 90% ng water source para sa Metro Manila. Sa ngayon, Estado nga ng PNP-HPG sa umano'y paihi modus. 15,000 liters ang unprocessed diesel na nasa 2 million pesos ang halaga ang nakuha. Nagsimula ito ng mapara ang isang truck sa Valenzuela dahil sira ang isang headlight. Dito na nabisto na may karga itong 7,000 liters ng unprocessed diesel. Inimbestigahan ang driver at sakay nito. Simple yet special ang natanggap na regalo ng uniko iho ni Nakapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera na si Sixto Dantes. Isang pet chicken. Chika ni Yanyan, wish talaga ito ng kanilang bunso sa kanyang 7th birthday celebration. Tila nakabuo na nga ng bond sina Sixto at kanyang pet na hawak pa ng birthday boy while blowing his birthday candles. Nagsama-sama ang 35 recording labels and groups para sa 2026 Pari Spotlight sa Quezon City. Pinag-usapan siya ng 5 main goals ng Philippine Association of the Record Industry o PARI for 2026 hanggang 2027. Kabilang ang official PARI certification plaques na may Gold, Platinum at Diamond Awards. 39 Tawit Awards na gaganapin this coming September na may major updates. Simple yet